Dalawa na kami ni Alan na grass cutter. Kasi yung grass cutter niya, blade. Hindi po pwede sa mga gilid-gilid. Itong aking ginagamit na grass cutter, tansi. Kaya pwede siya sa gilid-gilid. Okay lang. Oh! Bigat! Yes! Woo! Ganun siya kabagal, no? Meron tayong ref, aircon, 30 watts na ilaw, tapos yung aerator ng fish pond na 35 watts. Malilibre ng grass cutter si mother, ah. Okay, ito. Maglilinis tayo ng ating aircon. Sayang naman yung binibigay na power ng ating solar power. Pakinabangan natin yung sobra-sobra niyang binibigay na kuryente sa ating bahay. Kaya ito, lilinisin ko na muna tong aircon ito kasi matagal na rin hindi ito nalinis. Siguro, ito may date pa eh. April pa ng this year. Uling malinis ito. Mag-isa lang ako dito, medyo mabigat ito. Hindi ko na nga matanda kung paano ko tinanggal to. May mga, ayun, clip lock, tanggal. Tayo sa ano lang to, sa may air filter. Ayan, cover ng air filter. Ngayon, pag hinatak to, sige, try natin baklasin at check ko din sa likod mamaya to, baka merong nakatornilyo pa dun sa likod. Ako na lang kasi naglagay din nitong pinaka frame niya rito eh. Kaya naka ano lang siya ng yung dimedyang plywood, nakapakulang siya dyan. Yung aircon na to, kung di ako nagkakamali ano pa to, 2015, parang ganun tibay din at hindi pa siya nagloko. Ito ay 3/4 horsepower. Ayan. Maganda siya, maglamig. Ito na tayo. Ito at kumuha ako ng towel. Lalagay ko rito sa my bed. Just in case lang na pag hindi na kayang ibaba ng dahan-dahan, pwede kong ilapag sa bed ng pabigla. Malambot lang naman eh. At hindi naman siguro makaka-apekto. Yung lapag lang na bigla, hindi naman yung bagsak talaga siya. Ayaw. Sumasabit pa ata. Mahirap-hirap to. Tulad ng dati. Ako lang naman talaga nag-aalis dito at nagbabaklas. Yun nga lang, syempre katagalan. Parang pakiramdam ko parang hindi ko na alam ibaklasin. Yan, no? Parang may sumasabit. Aba. Teka nga. Pakialis ng portrait niya, bunik. I-out mo na. Oh! Bigat! Yes! Woo! Okay, sasampa natin dito to. Mas madaling malinis. Yeah. Tapos syempre yung kanyang electronics ay ating babalutin ng plastic. May mga pyesa-pyesa kasi dito sa loob yan. Ito,
dito kanyang mga component. So natin, hindi pantay. Eto, kailangan natin proteksyonan yung kanyang console, no? Andito kasi yung mga electronic parts, yung mga PCB niya, andi dito. Matakpan lang natin ng plastic. Okay. Hindi naman pala papasukin. Halagyan na lang natin ng plastic dito. Yun nga, yung pinaka-electronic parts niya sa loob, no? Hindi naman papasukin. Pero itong pinaka-opening niya, yung cover niya sa harap, kailangan ko rin siyang lagyan ng plastic para hindi makasingit dun mismo sa in between ng cover at ng pagtutornilyuhan, kasi merong parang hiwa, may siwang baka doon naman sumingit yung tubig at mapuno naman ng tubig itong pinaka console, yung pinaka box nya. Hindi, para mabilis, para hindi maputik, mabilis matuyo. Tinatanong ni mother kanina bakit daw ko sa initan maglilinis ng aircon. Ang sabi ko naman para mabilis matuyo at yung aking mga nabasang daan ay mabilis din matuyo at hindi magputik nasa katirikan ng araw. Kasi ito kailangan ko kasing mapatuyo din agad at para may kabit ko rin at matatulo, kaya dito ko siya nilagay sa initan. Mabilis matuyo yung mga singit-singit niya na nabasaan ng tubig. Yan, kasi tinikang araw, tuyo agad yan. Nakasafe na yung ating mga electronic parts. Kumbaga ito na lang mga motor dito, yung mga copper tube na lang ang ating lilinisin. Pati itong kanyang evaporator, ito yung mga aluminum na yan. Ayan. I-sprayan natin mamaya yan ng sabon, yung nasa spray gun, lalagyan ko ng sabon yun. I-sprayan para makasingit-singit sa loob mismo ng mga aluminum na to, yung mga siwang-siwang. Tapos ibabrush din natin yan. Ibabrush natin kasi hindi maiwasan yung mga nanigas ng mga dumi sa mga pagitan ng mga aluminum yan. Pero kayang tanggalin din naman siya ng itong linis natin tubig, yung spray. Pero mas maganda pa rin kasi yung nasabon para hindi amoy alam nyo yun, yung amoy parang agyo, parang alikabok. Yan, mag-amoy sabon man lang sana. Okay, eto, bubuksan ko rin yung pinaka nito, no, yung pinaka fan mismo dito sa likod ng evaporator kung saan nagkakaroon ng lamig from dyan sa may blower niyang palabas. Kailangan ay malinis ko rin kasi may mga alikabok siya at isprayan ko ng sabon para malaglag yung mga duming nakadikit pa, kasi yung mga alikabok pag nabasa yan lalong dumidikit sa mga wall niya sa mga tabi, sa mga fan niya. Meron pa kasing fan sa loob yan, kaya kailangan talagang baklasin yung cover sa likod. Kanina, bago ko nga pala isprayan to, yung tubig na yan nakakabit sa Jetmatic, pinandar ko yung pinakamotor. 1 horsepower din kasi yan mga nasa 800 watts plus yung kanyang peak pa niyan. Pag start niyan nagta times 2 times 3 yan kita times 3 yun, so ilang kilowatts din yan. Kung times 2 yan is nasa 1.6 1,600 watts unang pitik niyan, unang andar ng makina. So tinignan ko yung aming kontador, nilarga vista ko, tinelescope ko, inobserve ko kung umiikot, kasi tirik ang araw maganda ang ating bigay ng power ni solar panel. Nung ma-check ko siya, talagang hindi umiikot yung aming kontador, yung pinaka-plato ng kontador. So magandang laban. So ibig ko sabihin, tuloy ang linis. Walang ikakabahala sa consumption ng ating Jetmatic na horsepower. As in, stop yung ating kontador. Kasi nakalabas doon sa kanyang power consumption is nasa 800 something pataas, nag-harvest tayo ng 2.2 kilowatts. Yun, kaya ang ganda ng laban.
panalong-panalo si solar power. Okay, ito. I-spray natin ng sabon na. Para makasingit. Ay, ayaw. Para makasingit sa loob yung ating sabon. Ayan. Kasi kung singit na singit yan hanggang loob. Saka natin bubugahan ng tubig. Yan, ang ganda ng spray, talagang sumisingit, singit na singit dito sa in between ng mga aluminum na to. Para lang kasing coupon ba to na nakasalansan ng maayos tong aluminum na to. Singit na singit. Miskisan mo pwedeng ipukol yung sabon. Ang ginamit ko palang sabon dito, ano lang to, dishwashing soap para mas madaling matanggal yung sabon pagka inisprayan na ng tubig. Kahit sa mga kotse, mas magandang gamitin ng dishwashing. Madaling matanggal ang bula, madaling matanggal ang sabon, pero same din ng mga detergent bar, yung mga panlabang sabon. Mahirap kasi pagka yung mga panlabang ginamit na sabon, ang hirap tanggalin. Kumbaga, punas ka ng punas, may bula pa rin. Sa kotse, isang tetra pack lang na joy pwede na. Ayan, umandar yung ating motor. Pagka ganyang umandar ang motor ng Jetmatic, umapasok agad sa isip ko, ang tagal naman na itong huminto. Sabi ko, malakas kuryente. Ngayon, okay lang. Umandar ka ng umandar. Naka solar power naman kayang kaya. Hindi ka mangangamba, hindi ka mag-aalala pagka meron kang talagang solar power. Itong aming aircon na luma na rin, wala pang inverter type na aircon nung binili namin to. Ang pagkakaiba nga pala ng inverter sa mga ordinaryong aircon ay mas matipid talaga ang inverter. Bakit matipid? Kasi ang inverter na aircon, yung motor niyan hindi namamatay, bumabagal lang siya. Kaya yung surge niya, pagka wala sang surge, pagka umandar ulit, nagabol ng lamig, wala siyang surge. Hindi tulad ng mga lumang aircon, pag na-reach niya na yung lamig, patay ang motor. Ngayon, pag bumaba yung temp ng aircon, magkikik ulit yung motor, mag-i-start ulit, magka times 2 yan. Times 2 yung starting power na makukuha niya sa ating kuryente. Kaya yun ang kaganda ng inverter. Ang inverter hindi namamatay, kumbaga bumabagal lang yung takbo ng motor o humihina ang takbo ng motor. Pero yung power na binibigay sa kanyang motor ay andun pa rin. Andun siya, hindi nawawala. Hindi tulad ng mga ordinaryong aircon, pag na-reach na yung lamig, totally patay yung motor. Kaya pag umistart, kick, may spike agad ang kuryente, mataas agad ang palo. Yan ang kagandahan ng mga inverter na ref, aircon, washing machine. Yun ang maganda. Hindi namamatay ang motor, kumbaga humihina, bumabagal lang ang power. Yun ang katotohanan sa inverter. Ayan, ito, binabrush ko na siya, in between. Kung ang pagitan ay pababa, pababa din ang brush ng hagod ng brush, pababa din. Kasi pag pinahalang mo yan, may tendency mayupi yung pinaka-aluminum. May mga siwang kasi yan. Hindi pwedeng mayupi yan. Pag nayupi yan, yung circulation ng hangin, yung papasok na hangin sa kanya, sa in between ng aluminum ay mabablock. Kaya kailangan paayon ka sa pasiwang ng aluminum.
ito, atin na lang patutuyuin at patutuluin. Papasok natin ito mamaya sa kwarto maya konti pagka talagang wala ng tubig at tuyong-tuyo na siya para hindi pumapatak abang umaandar. Hindi pumapatak yung tubig ba? May mga nakapondo pa kasi yan sa bandang baba eh. Kaya kailangan ay maiba-iba ng posisyon, may pakaliwa, may pakanan, may naka-slant, yan, para walang matirang tubig sa loob. Okay. Okay. Mahal. Ako na, huwag ka natutulong ba kayo? Ay, smooth ay. Paano ko ba binuhat to? Hindi ako sasampa. Hindi naman ako sasampa dyan. Ayan na to. Ay. Wala bang tatamaan na sa loob? Lagay ka naman ito. Ha? Alin? Ginalin ko yung chin mo kanina. Ayun. Ayun. Wait lang. Uy. Delikado. Ba nagasan yung basahan dito? Basa. Tingin yung basahan. Baka mag... Sige, lapag. Ay, ya. Ano ko ginawa ito? Ayun. Ayun. Yeah. Yeah. Ang hirap po. Gisa. Hindi naman pwede yung ice mo. At ayaw na pumasok. Okay. Nakatukod doon sa likod. Nagawan. Woo! Kadali din. Yes. Controller. Okay, i-power up na natin at i-check natin ang ating consumption kung gaano ka taas o gaano kapantay o pumaparehas lang ba kaya binibigay ng ating solar panel. Check natin yan. Ayan na siya. Okay na. Tignan natin kung ilang watts tayo ngayon sa ating solar. Aka, makulimlim. Yahay. Pero di ba, tignan natin yung ating binibigay na power ni solar power. So meron tayong binibigay lang ni solar ngayon, makulimlim is 650 watts. Okay, 650 watts. So susukatin natin naman yung ating total power sa bahay. Okay, kanina nung maaraw ay nasa 1 kilowatt more than ang binibigay ni solar power. Ngayon makulimlim at ay 650 watts lang. Okay, ito tayo sa loob ng bahay. Susukatin naman natin yung ating kilowatts dito sa loob ng bahay, yung ating nagagamit. I-less natin yung 620 kilowatts sa consumption natin dito sa bahay. 620, 650. Okay, so ito, tignan natin kung ilang amperes meron tayo. Ayan. So meron tayong
3.37. So i-multiply natin sa ating kuryente, 230. So yan. Ilan nga ba ulit? 3.41. Okay. 3.41 multiplied by 30 equals 784. Tapos may binibigay na 650 watts ang solar panel natin, gawa na makulimlim. So leles natin yung 650 watts. Gumagamit lang tayo ng 134 watts sa buong bahay. Ref, electric pan ni mama, electric pan doon sa terrace, aircon, ilaw. So lahat ang consumption lang natin is 134 watts. So okay na, makulimlim pa yan, tas naka aircon. Okay, bali, ayos na yan. So okay, good. May mga data ako asan ba yung aking mga data? Pag nakaandar ang washing machine, nakasabay ang rice cooker, meron ako pasok siya. Pasok sa binibigay na power ni solar panel. Ibig sabihin ng pasok. Ibig sabihin ng pasok ay malakas yung binabatong power ni solar panel sa ating bahay kapag nag-washing machine tsaka rice cooker, mga bandang 11 o'clock, yan, 10 to 11 o'clock, tirik na tirik ang araw. Ngayon makulimlim lang, kaya ang binibigay lang ni solar power, tignan nga natin ulit, araw bumaba na, 480 na lang ang binibigay ni solar power. Ako limlim. Tapos check ko yung kontador kung naikot. Siguro ikot to, dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang iikot nito. So ayun, ang per revolution ang ating kontador ay tinelescope ko ay nasa 45 seconds per 360 niya. Isang 360 niyang ikot nasa 45 po, nakalimutan, nasa 40 something ang isang ikot ng ating kontador ng plato niya. Okay, ganun siya kabagal, no? Meron tayong ref, aircon, 30 watts na ilaw, tapos yung aerator ng fish pond na 35 watts, tatlong electric pan. So yun, ganun na, okay na rin, lumalaban pa rin ang ating solar panel kahit makulimlim. Ayan siya, ayos yan, kulimlim, wala man lang araw-araw. Ano oras na ba? At ngayon ay naku, wala akong lalo patay, bale siguro mga ano na to, 2 o'clock na. Ano Jo, musta ang sound setup natin? Ano po? Hindi, ibig ko sabihin yung ginawa sa tricycle. Ayos na. Okay lang? Oo. Hindi nagluloko? Maganda naman ang tunog daw. Maganda yung sunog niya. Okay. Bukas yan, pasanang ano? O bukas na stress kay Saan? dito, ikot. Ikot. Buong purok na ikutin niya. Okay. Bukas na stress. Nakairam ba ng generator? Okay. Yung kaya lang, yung kay tao. Okay. Malilibre ng grass cutter si Mother Tamang-tama naman na nag-grass cutter sila Allen dun sa palayan ni Kaforme. Kaya dumana dito si Allen. Akala pala. Mandar na pala. Plate pala yan. Yan. Itong si Allen kasi nakapangako kay Mother na siya ang mag-grass cut. Gawa ng i-grass cut nila yung palayan ni Kaforme. So nga pala na sila Allen, kapatid ni Rambo, tsaka si Allen, at yung papa nila na ang hawak ng palayan ni Engelbert ngayon. Sarap talaga pagka may grass cutter. May tinapay? Hirap yan pag may bato. Ayun na. Ang maganda sa talim na blade, kahit matabang damo yan, tabas yan, putol yan. Hindi tulad ng
tansi, ang advantage naman ng tansi, pwede mo silang idikit sa mga pader. Kahit na sa pader yung mga damo, kayang-kayang putulin. Itong mga tansi, itong mga blade, hindi po pwedeng dumikit sa pader at masisira ang blade. Titirahin ko na lang ng yan. Ang dibaterya naman dito. Kukunin ko yung dibaterya. Mamaya pagkatapos ni Allen, ako naman yung mga gilid-gilid. Yung battery operated na lang gagamitin. Ito naman yung advantage ng nylon, yung pinaka-talim niya. Ang pinakaulo ng grass cutter, kahit idikit mo sa pader yan, okay lang. Kasi hindi basta-basta masisira yung nylon na talim. Kumbaga tansi, kumbaga sa Tagalog, tansi yan. Hindi siya basta-basta masisira. Kahit idikit mo sa pader, okay lang yan. No problem sa tansi, talim yan. Pang talaga yun, pang gilid. Mas maganda daw mag grass cutter sa umaga. Kasi yung damo, malambot pa. Hindi pa naaarawan. Pag yung damo daw ay naarawan na, medyo matigas na, makunat na, nahihirapan na yung grass cutter. Pagka medyo naarawan na yung damo, matigas na siya. Kaya the best pa din daw ang mag grass cut sa umaga. Nakikita mo ba ako? Makita mo ako doon? Yan, ang cameraman ko, ayan, no? Ang gwapo ng cameraman ko, oh. Oh, nagpagwapo pa. Ba talaga power ng digas-digas? Okay na yan. Thank you. Merienda tayo. Ayan, drinks. Asa si Lulong Boy? Nawala. Ayun, ay hindi. Ayos na, wala nang damo. Ang hindi lang kagandahan dito, Allen, no, pagka nasa gilid na, no, kailangan talaga tansi. Kasi tatama sa pader, kaya yung iba ginagamit tansi. Ito naman kasi wala namang sagabal, ginagamit sa palayan, kaya ganito to, talim. Kasi mas malalaki yung stock ng ng mga damo sa palayan. Mas malalaki. Ayan. Subukan ni Allen yung kailangan dinidiinan mo yung ito. Habang pinipindot mo, nakadiin ka dyan. Ay, ito pala. Ay, saan ba yun? Ano ba yung dinidiin nga pala rito? Okay. Hindi, may dinidiin dyan. Kalimut. Lobat agad ng kwenta. Bibitinin ka talaga ng mga ganitong battery. Hey, salamat sa iyo, Allen. Thank you so much. Thank you din sa grass cutter mo. At nag-grass cut na yung pangarap ni Mang mag-grass cut yung harapan. At hindi kasi mag-grass cut gawa nung nakaraan ay lobat yung battery nga. Ayan. So, thank you, Allen. Thank you. Merienda tayo at pabili tayo soft drinks at tinapay.